So mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. May security may spiritual life mga idol. So bilang isang spiritual mga idol, ako ay magbabahagi ng aking nalalaman sa Biblia mga idol. Lahat ng i-upload ko dito ay mga nilalaman ng Biblia at ibabahagi ko ang aking nalalaman tungkol sa Biblia mga kaibigan. So, hiling ko lang, sana suportahan niyo ako mga kaibigan. Medyo matagal-tagal ako dito bago nawala. Ngayon babalikan ko at ipagpapatuloy ko na lang kasi nanghihinayang ako at sa mga viewers natin dyan, at sana makatulong ako sa inyo kahit konti man lang mga kaibigan. Sa panahon kasi ngayon, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, na kailangan tayo ng gabay ng Biblia nang sa ganun ay maiingatan natin ang ating sarili at alam natin ang paraan kung sakaling tayo ay malagay sa sitwasyong hindi na maiwasan. At least malaman din natin kung ano ang dapat natin gawin upang tayo ay makaiwas sa kapahamakan. At kung ano ang mga bagay na dapat natin gawin at mga bagay na hindi dapat gawin. Kasi yung mga taong gumagawa ng hindi maganda mga kaibigan, hindi nila alam siguro ang mabuti at hindi mabuti. Kung alam man nila na ang mabuti at hindi mabuti, hindi nila alam kung ano ang magiging resulta kung gagawin nila ang hindi mabuti mga kaibigan. Kagaya na lang ng mga nangyayari sa ating paligid ngayon, yung mga patayan, yung mga kagaya na lang nung motor, ayun, yung nagmo-move it, nagra-rider na ayun, ganito yung gumawa sa kanya, di ko alam kung alam niya na kung ano ang magiging kahinatnan niya sa buhay. So mas maganda na ipaalam natin na kapag gumawa tayo ng mga bagay na hindi maganda, ay balang araw babalik din sa atin at mas matindi pa at mas malala pa. Halimbawa, pinalo mo ng 10 beses ang isang tao, tapos napagantihan ka, pinalo ka ng 30 beses, alin ba ang mas masakit? 10 beses o 30 beses? Siyempre mas masakit ang 30 beses. Nakakasira ng katawan. Kahit nga siguro yung 10 beses hindi nakakayanin. Paano pa kung 30 beses? So lalo na kung tayo ay nangangarap ng buhay na mahabang buhay mga kaibigan. Siyempre walang kahit sino sa atin na hindi nangangarap ng buhay na mahabang buhay. Yung iba nga, kung gugustuhin man lang, kung wala pang kamatayan, gugustuhin nilang hindi na lang silang mamamatay para lagi nilang mapapakinabangan ang kanilang mga yaman. Kahit na yung mga mahihirap ay nangangarap pa din para lagi silang mag-i-enjoy, lagi nilang makukuha yung gusto nila kahit sa mahirap na paraan. Kagaya ko, isa lang akong gwardiya, o kahit ako nangangarap ako ng buhay na mahabang buhay. Kasi kahit mahirap lang ako, at least nagtatrabaho ako, balang araw kikita ako. Tuwing ika-15 araw ng buwan, sumasahod kami, di ba? Pag sasahod kami, mabibili ko na yung gusto ko, kahit hindi lahat, at least may gugustuhin ako, mabibili ko. Parang ganon lang ang buhay mga kaibigan. Kaya kahit sino sa atin ay nangangarap, pero wag sana tayong gumawa ng hindi maganda, dahil balang araw ang sinapit nila mas malala pa ang sasapitin natin. Kagaya ng rider na pinatay ng kanyang pasahero. Ngayon, ang kanyang pasahero na nahuli na yata, hindi ko alam, nakakulong na yata, ano ba?
Pero hindi pa yung sapat kasi ang pagkakakulong bahalang araw pwede siyang palayain, pero ang kanyang kasalanan ay maitala na sa aklat ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, kung sino yung paparusahan pagdating ng panahon at sino yung hindi, lalo na kung hindi siya magbabago. Pwede kang kasi yung mga ibang tao nagsisisi pero hindi nagbabago, mayroong mga nagbabago hindi nagsisisi, so wala pa rin, useless pa rin ang buhay, mga idol. Para ka lang nagtatanim na hindi naman bumubunga. Buti pa yung bumubunga pero hindi tinatanim, mas mapakinabangan pa. Halimbawa na lang, nagtanim ka ng mais, hindi bumubunga, tapos yung ibang mais na natapon lang tumubo at saka bumubunga, napakinabangan mo pero hindi mo tinanim. Samantala yung tinanim mo, hindi mo napapakinabangan. Parang ganun lang ang sistema, mga idol. Kaya yun ang kahalagahan ng Biblia, mga idol. So yun lang, mga idol, ingat kayo palagi. God bless.